Okay. So magandang gabi mga kababayan at welcome sa Ang Pinoy Facebook Live. Ngayong gabi, excited po kami dahil kung hindi man natuloy last week, definitely laging may rason. Lalong-lalo na sa kanyang tungkulin at alam natin kung gaano kahirap ang maging pare. Pero ngayong gabi, babawi po siya. Ikikwento niya po kung paano nga bang journey niya from Pilipinas at tatanungin natin ng konti, paano nga ba siya nag-umpisa maging pare. Pero bago tayo pumunta sa ating guest, of course, Sabado ngayon, para po sa mga OFW at ating mga kababayan, kasama ko ngayon ang, of course, fresh na fresh, si Binibining Jen Estrabon. Miss Jean, good evening! Hi, good evening, Jason. It's so nice to be back. Ayan, nakangiti na ako. So, everyone stay safe. Stay safe, no? Kasi MECQ Flexi. Yan po ang ating ngayon dito sa Pilipinas. So, Miss Jean, wag na nating patagalin kasi maraming kwento tayo mapagkukwentuhan with our guest for today. Pagpasensya niyo po ako dahil yung kanyang mga talagang ni-research ko, our guest is actually the first parish priest sa Podersdorf, Austria, since it was founded in 1217. Bukod pa doon, siya actually ang unang first Filipino monk in Stift Heiligenkreuz. So, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, but I will ask him. So, ang dami niya pong achievement since, of course, that church or that area was founded in 1133. So, please all welcome Pater Gabriel Chumacera. Father na lang kasi hindi talaga sanay. Pero ikukwento ni Father kung bakit Pater yung tawag doon. So, magandang gabi, Father, at welcome sa Ang Pinoy. Good evening, everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat, Miss Jane and Jacel. Magandang gabi po at sa lahat ng viewers natin. Father, thank you so much. Alam namin na sobrang busy ka. Sabi nga namin, iba talaga ang trabaho ng pare. Napakahirap. Wala talagang oras. Tama po ba? Pagbibigyan ng time, wag lang makakalimot at saka wag lang mamimiss yung mga appointments. So, my apology for last time. So, okay lang yan, Father. Miss Jean, tanungin natin, no? Kasi nung nag-uusap kami, maganda yung sinabi ni Father, no? Yung how do you pronounce it? Pater, Father? Pater. Pater. Because we use the Latin word pater. Because we also pray in the monastery 7 times a day and we use Latin, the Gregorian chant. So we use the Latin in our prayer. Wow. 7 days, 7 times a day, Father? Yung 7 times a day together with other monks, yeah. Wow. The community in the monastery. Father, isa dun sa mga achievement mo is the first monk sa how do you call it? Sa monastery. Oo. Kasi curious lang ako, pag monk kasi 'di ba, parang hindi ka lumalabas, hindi ka nakipagkwento sa tao. Pero how is it being a monk there sa Austria? Oh yes, opo. Napakagandang malaman at ma-inform din yung ating mga listeners. Kasi tayong mga Pilipino, yung conceptualize natin ng pagiging monk is yung isang klase lang ng monk. Which is definitely, if we will look at the history of the monastic life, sa history niya, yung sa mga nakaraan, makikita natin na they are also active in the field, they are active in the community, they started how to build the buildings, farming, and everything. So, mayroon silang contact sa mga tao and they really discovered a lot na nagkaroon sila ng yun ang kanilang contribution sa mundo, no? Bukod sa prayer, of course, sa atin kasi po ang kilalang nating monastery sa Philippines is yung Guimaras, yung the Trappist, no? Trappist, oo. The Trappist, definitely po yung Trappist, they are working inside. Sila talaga kilala sa Philippines na hindi sila lumalabas, na nandun lang sila, they work inside and they pray inside. But Trappist, in the history of our monastic life, they are also part of our family. Ang Trappist, they also follow the rules of Saint Benedict. So there are monastic life and monastic congregation na iba-iba yung kanilang
pina-follow na charism. Pero meron po mga monastic congregation that iba yung pangalan nila pero they follow the same rule. Like the Trappists, they follow the rules of Saint Benedict. So, and we are called Cistercians. So, kung makikita po niyo sa mga libro, marami mga libro na old books and new books na at the end of yung mga authors na Cistercians, nakalagay doon yung pangalan nila. At the end ay yung pangalan ay comma and then OSIS. Yung OSIS, ang ibig sabihin ng OSIS is Order of Cistercians. So, member sila ng Cistercian monastic community. So, and we also follow the rules of Saint Benedict. So, we pray and we work. Yung kanyang tinatawag na in Latin word, ora et labora. Work and pray. So, ang Trappist ay kapamilya po namin. Tapos may mga Benedictine. May Benedictine na monastic life na talagang doon din lang sila sa loob. Pero may mga Benedictine na active. Like sa inyo, very active kayo. And we are active and contemplative at the same time because in our monastery po sa Austria, yung aming Mother Abbey, yung Stift Heiligenkreuz, it was founded in 1133. And yung foundation namin is of course galing din sa filial founded by galing din doon sa kung saan nag-ugat yung original na foundation ng Cistercian which is in Citeaux, in France. Citeaux. Kaya po ang tawag sa kanya is Citeaux, that is the place called Cistercian in English Cistercian, no? So in Citeaux, it was founded in Citeaux by the apostles of Saint Benedict, si Robert von Mollem, si Alberich, mga saint na po itong mga to. And then si Stephen Harding, and even Saint Bernard von Clairvaux. It sounds more familiar to you. Saint Bernard von Clairvaux ay isa sa mga church fathers namin, sa mga founding fathers namin, Cistercian fathers. Wow, ang dami pala namin dapat malaman tungkol sa pagiging monk, ano? Nako, opo. I want to Google, I want to read books about it. No, nakaka-interesting, di ba, Jaisel? Oo, actually, Miss Jen, nung una, talagang napa-research ako kasi nag-usap kami ni Father. May mga binibigay siyang info like yung yung kanina binaget, yung sa steering. So, napa-research ako bigla. Pati yung kanyang church at area, which is napakaganda nating malaman na meron palang contemplative at iba't ibang klase din. Father, yung pagkakapunta mo dyan kanina, napag-usapan natin, napunta ka dyan sa Austria, but of course, nung dito ka sa Pilipinas, sabi mo, 2008 ka nag-start magpare. Yes. Siguro bigyan ko lang ng konting background. When I entered the seminary of St. Peter's College Seminary in San Pablo, I was 19. So, nag-aral muna ako ng computer programming in STI and MSc. And then I was member of the choir in Cathedral San Pablo. And then during my high school days, when I was in 4th year, I can remember that because I graduated in San Pablo colleges in San Pablo City, where it was run before by the nuns, the Augustinian Recollect sisters. So yung Augustinian Recollect sisters, isa doon ay very close sa family ko, sa puso ko, si Sister Annabel, my first cousin, yung mother niya and mother ko, magkapatid. And she was a member of the Augustinian Recollect sisters. And then isa sa mga napa-assign dun sa San Pablo Colleges when I was there during high school, ay batchmate niya in the convent. So I remember when I talked to her, sabi ko, Sister, how did you know para sa pagmamadre ka? Sabi niya, I just look for a sign. Pero yung sign na yun, hindi naman siya extraordinary sign. So I just talk to God and I look for the sign as I asked Him for the sign na ibinigay naman sa akin. And then I just thought na nakipag-usap ako sa Diyos that time. Sabi ko, Lord, ano bang sign para ako pumasok sa seminary? Kasi gusto kong pumasok sa seminary para sa mother ko. Because when I was born and yung sinundan kong kapatid ko, nung pinanganak siya, tapos ipinanganak ako, may sakit na yung mother ko.
she was no, hindi pa siya, na-diagnose siya may sakit, pero hindi malaman kung anong sakit niya. And then, I saw her suffered so much. And then, yung mga kapatid ko, because we are 9 children in the family, so nag-work sila sa Manila. Ang naiwan lang sa bahay namin is ako and my younger sister. And my father died when I was 12. So definitely, ang naiwan lang ako at saka yung younger sister ko. And then, nakita ko how she suffered so much. And then na-realize ko na hindi normal yung nanay ko. Hindi siya talaga yung normal na yung pwedeng magtrabaho, pwedeng lumabas, mamalengke. Hindi, sa bahay lang siya. But sometimes she was fine and she really took care of us. No? Pero I grew up and I realized na hindi eh. May kakaiba sa nanay ko. Hindi siya normal. And then, dahil masunurin akong kapatid, ako'y naka-dependent ako sa mga mercy ng mga kapatid kong panganay, dahil pangalawa ako sa bunso, sabi nila, no, after high school, you should study computer because meron kaming mga pag-a-apply sa'yo pag natapos ka because some of them finish commerce, they are working in the bank, working in Rustans, and yung kapatid ko, dalawa nag-work before sa Rustans Cubao, sabi niya, yung boss ko, ipapasok ka namin sa office for computer. Kaya napilitan akong kumuha ng computer kahit na hindi ko siya gusto. That time, kasi bago lang yun no? Bago pa lang nag-boom yung computer literacy. Computer science, Computer science and everything. And then sumunod ako sa kanila, pero that time, active ako sa choir, sa cathedral. And then, ayun, hindi nawawala yung kasi naiwan na ako sa nanay ko, so hindi nawawala yung thought na gusto kong magpare kasi para magagalingin ng Diyos yung nanay ko kapag pumasok ako sa seminary kasi it will be a great offering sa Diyos kapag binigay ko yung sarili ko. Parang yun ang aking belief and then yun ang aking faith, na. And then without them knowing, kumuha ako ng exam sa seminary. Na-interview ako sa seminary, naipas ako, and then nung mayroon akong proof na accepted na ako sa seminary, meron na ang tutulong sa akin sa pag-aaral ko sa seminary, saka ko lang sinabi sa mga brothers and sisters ko, of course, napakahirap. They did not accept it. Hindi nila matanggap na bakit ako nag-decide ng ganun. Pero I was really determined. Then pumasok ko sa seminary. Alam niyo anong naging sign ko? Kasi naalala ko yung story. Oo. Sabi ni sister, humingil ako ng sign. Alam niyo naging sign ko? Sabi ko, nung kumuha ko ng exam sa seminary, bago ako mag-fill up, mag-answer ng mga questions, nag-fill up ako ng pangalan ko. Sabi ko sa Diyos, nakipag-usap ako sa Diyos, Lord, I'm taking this as a sign kung talagang para dito ako. Pag naipasa ko yung entrance exam and interview, I will be definitely enter the seminary. Ayun. Naipasa ko siya, so kahit na ayaw ng mga kapatid ko, pumasok pa rin ako sa seminary. Paano yung response ng mother niyo? Ayun ang maganda. Yun ang maganda. Pagdating ko sa bahay, sinabi ko sa kanya yung katotohanan, yung truth. Tapos, hinag ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, Nay, kasi ang tawag ko sa kanya, Inay. Inay, alam po nyo, kumuha ko ng exam sa seminary. Ang haba-haba ng buhok ng nanay ko hanggang sa kanyang likod, no? Hanggang sa, sa baba. Ang haba-haba talaga. Dahil sabi ko sa kanya, hinahabol ko yung buhok niya. Sabi ko, Nay, kumuha ko ng entrance exam sa seminary. Papasok ako para magpare. Pero, ibig sabihin nun, may iwan ko kayo. Then I will be seeing you once a year. Kasi yun ang alam ko, wala akong idea nun ng anong situation sa pagpapare. Kasi ang alam ko, yung pinsan kong madre, umuwi siya once in a while lang sa bahay para to visit the family. Yun din ang alam ko pag nagpari ka. Sabi ko, Ma, Inay, madalang tayo magkikita ha, pero magpapari po ako. Gusto kong magpari. Sabi kong ganun lang. Alam nyo, ang ganda-ganda ng sagot niya sa akin, hindi pa uso yung sa commercial sa TV. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, alam mo anak, alam mo anak, kung saan ka masaya,
masaya ako para sa'yo, so suportahan kita. Hindi ba uso yung commercial sa TV na, "Kita ka masaya, Ang sweet, suportahan kita." grabe. Grabe, ang ganda. Ang ganda. Oh, Yan. nakakatuwa, Father. So, Nakakatawa naman. pumasok ka dun, Father. So, syempre, you got the blessing of your mom. Pagpasok mo, Father, how was it? Pagpasok ko, alam nyo, dahil ayaw ng mga kapatid ko, inihatid ako sa seminary kasi very proud ang mga family kapag pumapasok ang isang nagpapare. Nung pumasok ako doon, nung first day, yung mga kabatch ko, we were 21 in our batch. Nung dumating sila, ila-ilang sasakyan, inihatid ng parents, buong family, buong angka na yata, ando na, tapos may dala silang food, tapos pinag-aayos sila ng bed, pinag-aayos sila ng kanilang mga gamit, mga damit nila sa cabinet. You know, kasi nagdala sa akin sa seminary, dalawang kaibigang lalaki from our place, barkada ko, na dalawa lang maleta ang dala ko. And then pagkadala nila sa akin, pagkatulong nila ng maleta sa dormitory ng formation, iniwan na nila ako. And then I was just observing others. Kasi na-touch ako noon. Sabi ko, mga kapatid ko hindi tanggap, pero they have reason to magkaroon ng sentiment na bakit ako pumasok. So, ang sa akin, at least yung nanay ko, okay, yung sagot niya. So, pero malungkot ako, no? Pero, ayun, na ano ko yun, excited din ako at the same time kasi first days, no? First few days. And then I met the seminarians, nakita ko yung takbo ng seminary life, natuto ako. Then alam nyo, bawal nung time namin, si Monsignor Poblete, ang formator namin, bawal ang sulat. Bawal ang sulat. Pag may sulat, kinakailang babasahin talaga, bubuksan niyo yung letter. And then babasahin kung kanino galing yung letter. Baka daw may girlfriend, o baka hindi pa kami ready para magpare. Talagang binubuksan bago dumating sa amin, bukas na yung aming letter. Ang maganda doon, pwede pala kaming umuwi once a month. Wow. Kasi kinakailangan ng kumuha ng pambayad ng board and lodging. At kinakailangan namin at least weekend. Uwi kami ng Friday hanggang Sunday kami. And then after lunch, kinakailangan bumalik kami sa seminary nandun na kami. May certain time na dapat andun kami. Kapag hindi kami dumating ng tamang time, na late kami, hindi kami makakauwi the next month. So, talagang maaga akong bumabalik. Pero alam nyo, yung tuwing uuwi ako, makikita ko yung nanay ko, ano siya, walang improvement. It was heartbreaking. And then, masaya ako na nadala ko yung nanay ko, pero at the same time, pagbalik ko sa seminary, pagkatapos ng aming night prayer, mag-isa lang ako sa chapel namin, nagdadasal, nakikipag-usap. Pag umalis na yung mga kasama ko na nagdadasal, iiyak na ako at talaga makikipag-usap ako sa kanya ng malakas. Sinasabi ko sa kanya noon, akala ko ba pagagaling yung nanay ko kapag pumasok ko sa seminary? Why there is no improvement? And so, at talagang yung conversation ko sa kanya, ang dami kong questions, ang dami kong doubt, and everything. And then at paglipas ng mga taon, nakita ko na maganda yung formation. Nabubuhay kami sa casa. Ang casa kasi is a 4 pillars of formation in the seminary. Ibig sabihin nun, we live in community life, we live in apostolic life, we live in academic life, and we live in spiritual life. So yung casa na yun. So, now, pinoform kami, hinuhubog ang isa nagpapare sa 4 na sulok ng bahay na yon na casa na tinatawag. Community, academic, spiritual, and apostolic. So nakita ko na maganda. Pero it was really hindi po magkadali sa akin. Kasi ang motivation ko nanay ko eh. Tapos nakita ko hindi siya gumaling. Then alam nyo, after 4 years, umanaw yung nanay ko. Tapos ka na nun sa seminaryo. Magpo-4th year, pa lang po ako. Mag-graduate pa lang ako ng 4th year philo. And then, it was in January, nung ma-hospitalize siya, nung dumating si Pope John Paul II sa atin, during the World Youth Day in Manila, she was in the hospital.
And then, pinagdi-decide kami kung operahan siya or hindi. Alam niyo na-diagnose after many years ng pagkakasakit niya. Nakita doon na 25 years na palang tumutubo yung kanyang tumor sa Wow. sa sa motor senses niya ha. Oo. Sa motor senses. Tumutubo yung isang malaking may tumor doon for 25 years and the big tumor, may isa pang tumor na nakapatong sa malaking tumor na pinepress niya yung malaking tumor. Doon tumubo sa motor senses, kaya pala naman siya, minsan para siyang robot, minsan matutumba na lang siya, minsan sisigaw siya, hindi namin alam na yun pala naman ang sakit niya. No? There are always believed na faith can move mountains, pero tao ako tao pa rin ako, hinuhubog pa rin ako. So nandun yung mga before yung doubts, yung pag-question ko, and then yung struggles ko sa faith ko. Pero after nung mamatay siya, when she passed away, I just realized na God used the situation of my mother so that I can hear His voice, so that I can answer the call of priesthood, yung vocation. Ginamit niya lang yung nanay ko in that way. He did not answer you the way you wanted it, di ba? Yes. Diba yung sagot niya? Kasi di ba, God's way is not our ways, God's thoughts is not our thoughts. Ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa pamamaraan natin. Ang kalooban ng Diyos, kalimitan ay iba din sa kalooban natin. Kasi ang kalooban ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. True. Oo. Parang pang maalala mo kaya. Story. Nakaka-antig naman ngayon pang Mother's Day, di ba? Parang, oh yes, Mother's Day. Mother's Day, di ba? Tama. Kaya parang gusto ko umiyak. So, Father, nakakalungkot lang, Miss Jean, hindi siya nakita, hindi kayo nakita, Father, ng mom niyo na naging full-fledged priest. Yes, nakita niya ako na sinuotan ako ng kasak during the seminary days. Nakita niya ako na nasuotan ako, and then my brothers and sisters were present. Alam po ninyo, nung suotan ako ng kasak, yun yung sa magandang din. Yung mga kapatid ko, they accepted my decision na yes. Oo, at last, natanggap ng mga kapatid ko na para sa pagpapari ako. Then alam niyo, may twist pa yan after. I became a priest. I entered the theology and I was ordained in 2002. And then sa seminary kasi sa theology, meron kaming program na SPFY, ang tawag ng Spiritual Pastoral Formation Year. Doon sa part ng Spiritual Formation Year, ang culmination ng program na ito is the 30-day Ignatian Retreat. Yung Ignatian Retreat na 30 days. We were in Baguio, si Bernhard, yung nagbigay sa amin si Father Bernhard, yung nagbigay ng 30-day retreats amin. And then, more on reflections, more on meditation. Alam po niyo lahat ng klase ng meditation in the Bible na ibinigay sa amin, talagang nakapag-meditate kami. Ako personally, ang laki-laki ng impact sa akin at dating. Alam po niyo, dumating yung time na I want to go out of the seminary after this program. Pero sabi sa amin ng aming pastoral director, sabi niya, alam mo, malapit ka nang gumraduate in theology and then mapapa-assign ka sa ma-ordain ka. Pag na-ordain ka, then alam po niyo gusto kong pumasok na sa monastery before. Gusto kong mag-change kasi nung pumasok sa seminary, hindi ko naman alam yung difference ng diocesan life, religious life, missionary life, and monastery life. Alam niyo, ang dami palang uri ng pwede nating pwede kong pasukin na wala akong kaalam-alam na wala akong knowledge even before. So na-realize ko noon na parang gusto ko ng ibang buhay, hindi yung buhay na nandito ako sa diocese, yung buhay ng diocesan priest. Pero sabi sa akin ng pare, alam mo, tapusin mo muna yung theology and then try mo muna maging diocesan priest. And then alam po ninyo, dahil obedience and then I believe grow where you are planted. So, yun ang sinasabi ko din sa iba na alam niyo pag may nasimulan kayo, tapusin niyo muna ang nasimulan ninyo. Kapag natapos niyo yung nasimulan ninyo, meron ka nang natapos, then you can decide kung gusto mong i-upgrade o gusto mong pumunta sa ibang buhay kasi at least meron ka ng
assurance na ito na yung ano mo, meron ka ng Oo. may future ka na ba, kumbaga. Oo. You have Oo. already your future. Hindi yung iba na, yung iba kasi palakdaw-lakdaw na lalabas, kukuha ng isang pupunta sa isang another course, or kukunin na naman, hindi na naman siya sure, pupunta na naman sa panibago, hanggang sa, at the end, wala siyang na-achieve and walang natapos. Kasi Oo. hindi siya naging firm kung ano yung Oo. pinasok niya. So So, naniwala una, ako na, una niyo ginawa is naging diocesan priest kayo. yes po, na-ordain Yun ako ang ng talagang, 2002. oo. And then 2002, oo. nag-serve ako ng naging assistant parish priest ako in 3 different parishes in Laguna. I was assigned in San Pedro, in Alaminos, and Cabuyao. And then sa last assignment ko po in San Pedro, the bishop asked me, sabi niya, "We need you in the seminary. We need a new economist. Economist is in charge of the finances of the seminary, projects in the seminary, sa pagpapasweldo ng mga uh, workers in the seminary and everything." And then out of obedience, dahil may bawat obedience kami during the ordination, pumunta ako sa seminary. Kahit na wala akong knowledge about yung finances, dahil di rin ako expert dyan. Pero sabi nga nila may grace of office lagi eh. Kung anong pinagkaloob sa'yo, meron laging biyaya ng office na matututunan mo din yan in the long run. No? Basta ano ka lang, maging masipag ka lang, maging marunong kang magtiyaga at pag-aralan mo kung paano siya tumatakbo. Maging committed, hardworking, Naging committed gano'n. ka. And dahil yung mga kapatid ko ay they are graduate ng commerce, yung isa nagtatrabaho dati sa bangko and everything. So natulungan nila ako kung paano yung tamang ng mga paperworks and finances, paano siya tumatakbo. Paano ka, Father, napunta bumalik ka sa seminaryo, paano ka napunta ngayon? First few months ko sa seminary, there was a World Youth Day in Cologne, Germany in 2005. Ini-assign nila ako ng bishop sa seminary in May. And the World Youth Day in Germany was in July. Dahil sa nasa seminary pa lang ako, bago pa lang ako, bakasyon ng mga bata, nakapunta ako ng Germany as delegate with our youth from the diocese, 20 youth from the diocese and 2 other priests. We were delegates from the diocese of San Pablo. Umatin kami ng World Youth Day sa Cologne in Germany. Wow, oo. And we were, kami doon, 3 weeks kami. And then I visited my sisters because I have 2 sisters in Germany. Pero ang biyaya ng World Youth Day sa akin is during the Mass of the Pope. That it was the first Mass of Pope Benedict XVI sa World Youth Day. Kasi bago pa lang siyang bagong Pope pa lang siya noon. And then, dahil bagong pari pala ako, 3 years pala akong pari noon during that time. Dahil I was ordained in 2002. Sabi ko sa 2 pari kong kasama, alam niyo hindi na ako matutulog. Maaga pa lang, pipila na ako dun sa kuhanan sa basement. And then pipila na ako para makahanap ako ng upuan na malapit kasi ang altar ni Pope, napakataas, parang bundok. Tapos ang mga pare, nasa paanan siya, nasa baba. So, kasi ang mga nasa taas is Pope, Cardinals, Bishop, and then yung mga concelebrant na mga pare, nasa baba siya. So, sabi ko, gusto ko pa rin first time ko maki-concelebrate sa Pope. So, I have to look for the place na pwede kong makita si Pope. Nasa gitna ako, nasa gitna. Front row. Alam po niyo, maaga pa lang, 4:00 ng madaling araw, nakapila na ako. At nakipag-unahan sa pagkuha ng basement. At ang nakuha ko pang basement, sabi ko, kahit na anong basement, ang haba-haba dahil mga Germans, ang mga siguro, iba-ibang size no? Ang napapunta sa akin is the biggest size. Alam niyo, sayad sa lupa yung basement na ibigay sa akin. And then, humanap ako ng place sa first row. Wala. There's no space anymore. Sa second row, wala. Sa third row,
there was may dalawang pare na nakaupo doon, and then in between the two priests, merong isang ah, merong merong rucksack. Alam niyo yung rucksack, yung knapsack na, yung knapsack. Ang Oo, laki oo. ng knapsack niya. And then Mm. I asked the priest in English kasi mga Germans, hindi ko alam kung anong nationality nila. Sabi ko, if the space is free, kinuha ka agad niya yung kanyang knapsack. And then, dahil sa may time kaming mag-usap before the Mass of the Pope, ang Mass po ni Pope ay 10 o'clock pa ng umaga. Imagine mo. Oras pa lang yun. Ang tagal namin nag-usap ng pare. Nung alam po niyo na-discover ko na siya ay abot ng monastery. And he is the abot of our monastery where I entered. Oh. Oh, wow. And then Talagang, we shared anong our tawag doon? we Oo. shared our own history of vocation. It was really, nag-aalab, fiery. Talagang nag-aalab yung, kahit hindi niya naintindihan siguro yung sinasabi ko kasi Mm-mm. I was speaking in English, and in German siya, hindi siya kasi magaling mag-English. Pero he tried na makinig sa akin. So it's And then, really fate. Yan ang destiny talaga. Mm-mm. Destiny talaga ni Father Gabriel. And then, Father, habang nag-uusap kayo, Oo. After nung sharing ng vocation, alam niyo, at the end of the Mass, binigyan ko siya ng rosary galing Paete. Yung wood rosary galing Paete yon. And then, he gave me a souvenir also. Kasi pag during the World Trip, bigayan ng souvenir kung saan ka nang galing. And then, binigyan niya ako ng email address niya. And then when I came back in the seminary, dahil bago pa lang ako doon, ang seminary namin is founded in 1981. Since it was founded in 1981, yung kitchen ng seminary, it was never been renovated. Hindi pa siya nare-renovate. So it was my first project. Sabi ko, bilang economus dito sa seminary, gusto kong ma-renovate ang kitchen. It was my dream. Then dahil wala akong ibang pagkukunan, naisip ko tuloy itong monk na to, si Abot, na mag-email. Sabi ko, mag-email nga ako, magpakilala ako na sabihin ko na ganyan, nag-meet kami sa Germany, sa World Youth Day, and I was assigned the seminary, and I appealing for financial help for my project. Alam po ninyo, natanggap naman niya yung email ko, pero hindi agad siya nag-reply. Kasi dahil busy or wala naman siyang doubt sa akin, pero yung may reason siya kung ba't hindi siya nag-reply. After 4 months, nag-reply. Sabi niya, yes, we are willing to fund your project in the seminary. So, wow! I was delighted kasi yung trust niya andon. And then, nabigyan niya ako ng chance na mabigyan na masimulan ko yung project. Then, to make the story short, naparenovate ko yung kitchen namin dahil sa nasimulan sa finances na binigyan nila sa akin through their monastery. And then, after po ng 2 years after the World Youth Day, dahil nasa seminary pa rin ako, may malaki akong project sa seminary. The renovation naman ng 2 dormitories ng shower room and toilet. Shower room and toilet, the 2 dormitories. Sa dalawang dormitories, yun ay ng aking pinakamalaking project in the seminary before. And then sabi ko, wala naman akong pagkukunan kung sa Philippines na ako aasa, sa benefactors, ay mahirap. Mahirap naman kung sa benefactors na ako sa Philippines na ako aasa. And then, alam po ninyo, nag-appeal ako sa Europe for my project. And then, I visited the monastery for the first time. oh, you went there, Father? I was there where I entered. And then, sinunod ako ng abot sa airport. And then, I only stayed there for 4 days. And then, I just talked to the abbot for 30 minutes kasi busy siya. We have a forest, which meron kaming station of the Cross of Forest. And then we walked there, isang round lang. And then during our conversation, sabi lang niya sa akin, sabi niya, nararamdaman ko na you have the vocation to become a monk. If you want to become a monk, you are welcome to enter our community. So, nag-ano po ako, sabi ko sa kanya, naku, hindi ko po alam, hindi ako sure kasi una,
meron akong obligation sa seminary. Kalawa, hindi ko alam kung papayagan ako ni Bishop dahil wala pa yun sa idea ko na pumasok sa sa kanilang monastic community. And then binigyan na naman nila ako ng fund para sa aking project, additional fund. Wow. So, to make the story short, pagbalik ko ng Philippines, na ipa-renovate ko yung 2 dormitories ng shower room and toilet. Modern siya, modern. Pero I love bricks. So, may mga bricks akong ginamit. Yung architect ko, talagang may mga bricks akong ginamit sa aming monastery, sa renovation. And then alam po ninyo, during the year, hindi na nawawala sa yung mind ko yung sinabi na you're welcome. You're welcome. If you want to become a monk, you are welcome. Alam po niyo, pinag-pray ko siya, pinaghandaan ko siya. And then dumating after a year, nag-decide po ako. And nag-ask na naman ako ng sign kay Lord. Anong sign ngayon, Father? Ang sign ko, sabi ko, Lord, alam niyo may vow of obedience ako during my ordination sa priesthood. And then I will talk to the bishop kasi that's the only way. Kinakailangan payagan ako ng bishop ko and kinakailangan akong i-release ng bishop ko. Pag hindi ako pinayagan, it's not your will. Pero pag pinayagan niya ako, it's your will. So nakapag-usap ako kay bishop. Sabi niya sa akin, nako, papaano yan mukhang mahirap kung aalis ka ng seminary. At first, he was hesitant. Pero sinabi ko sa kanya yung history, bakit ko namit yung abot, bakit ako sa Germany gusto pumasok sa monastery nila. Yun ang sagot lang ni Bishop, si Bishop Leo Drona. Kasi si Bishop Leo Drona naman ay he was the first Don Bosco bishop in the Philippines. Tapos naging bishop siya ng San Pablo. And then, dahil siguro he came from a religious life, naintindihan niya yung aking nasa sa loob ko kung bakit. No? And then, ang sagot niya sa akin, I will give you a chance. Because we can never tell the will of the Holy Spirit. I will give you a chance, but you still belong to our diocese. Ikaw ay diocesano pa rin. You still belong to us. Yeah? Sabi ko sa kanya, opo naman, Bishop, I will just try. Sabi ko, magta-try lang po ako. To make the story short, nag-decide na ako, and then ito naman ang dilemma ko. Magpapaalam na naman ako sa mga kapatid ko. Alam niyo kasi yung mga kapatid ko after I was ordained, happy na sila, di ba? Yung pag may family, may pari sa family, sa gathering. Iba yung andun yung paring kapatid sa family tuwing may mga gathering. Very happy sila talaga, yung mga pamangkin ko, lahat-lahat. Ito, nagpapaalam na ako, nagsabi na ako na pinayagan ako ni Bishop, papasok ko sa monastery. Nalungkot na naman sila. At alam niyo ang sagot nila sa akin, sabi nila, alam mo, Father ang tawag nila sa akin, alam mo, Father, hindi ka na namin maintindihan. Wala na, we will not ask question anymore kasi hindi na namin maintindihan. Oo. And then, dahil determined ako, gusto kong itry, pumasok ako sa monastery. Imulis po ako tapos hindi ko alam nang papasokan, di ba? Sabi nga natin, ang concept natin ng monastery, hindi ka na naka-cover. Naka-cover, hindi ka na nakakausap. Actually, meron po kaming, ang tawag doon ay kukuli, ginagamit namin siya for prayer. So sabi ko, hindi ko na makikita mga kapatid ko pag pumasok ako sa monastery kasi yun din ang concept ko ng monastic life. Alam po ninyo, bago ako pumasok sa monastery, dinalaw ko pa yung brother ko sa US para magpaalam. Tapos nagpunta ako sa mga kapatid ko para magpaalam kasi yun ang concept ko ng monastic life. Hindi ko na makikita yung mga kapatid ko. And then, kaya malungkot din sila kasi yun din ang concept nila ng monastic life. And then, nagpunta ako ng monastery in Germany in April 23, 2008. 2008. Alam po ninyo, nandun yung excitement, tapos andun ang feeling ko, wow, nasaan ako, ang lapit-lapit ko sa Diyos, wow, parang ang feeling ko, nasa yung sobrang holy yung feeling ko na gano'n, Pero
Ano pa lang yun, part pa lang yun ng hindi siya yun talaga yung buong reality, no? Dahil hindi naman talaga yun ang lahat Oo. naman tayo nasa mundong ito, and lahat tayo we are still in our journey towards holiness. Mm. Lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo pare-pareho makasalanan. Lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan. Lahat tayo nasa journey pa tayo, no? Pero yung concept na yun, alam po ninyo, ang hirap pala. Pagpasok mo sa monastery, first, language barrier. Mm. Bago ako pumunta ng monastery, from the Philippines to the monastery, hindi naman ako nag-aral ng language, German language sa Philippines. German language. Tapos sila hindi nakikipag-usap sa'yo ng English. Ang nakikipag-usap lang sa akin yung abot kasi naintindihan niya ako. Yung iba ayaw talaga na makipag-usap ng Mm. English. So nag-start ako mag-aral ng language. Pero Mm. ang hirap pala ng German language. So parang ang Mahirap. feeling ko, ako kindergarten na mag-start ulit kahit tapos na ako ng philosophy and theology, but I have to start from the beginning. Ang feeling ko, ang bobo-bobo ko, na ang hirap na, ang hirap pala. And then, our masses and prayer in the monastery is only in Latin, in German. Buti Wow. na lang, I know how to pray Latin and know how to celebrate Mass in Latin kasi in the seminary, Mm. we were also celebrating Latin Masses. Mm. And then, the food. Siyempre, nami-miss mo yung lahat ang in the monastery ang mga niluluto mostly German food, Austrian food. Tapos wala talagang rice, walang lahat. Kumbaga sa atin yung rice Naghahanap. talagang ang staple food Naghahanap. natin na 3 times a day kinakain natin kahit nga merienda may rice pa rin. Pero sa With kanila rice pa. meron potatoes, lahat na klase yata ng pagkakaluto ng patatas niluluto na nila. Sabi ko, nakakamiss ang Filipino food, yung dinugan, adobo, and rice especially. So ang hirap, 'di ba, yung adjustment. And then yung mentality po, iba yung mentality nila and iba yung culture nila. Mm. Nagkaroon talaga ako ng culture shock and yung Mm. mentality na akala mo galit sila pero hindi naman galit. Akala mo kasi they are straight to the point. Talagang sinasabi nila yung kung ano yung nakikita nila. So wala nang tayo kasi mga Pilipino paligoy-ligoy tapos very Oo. sensitive. Kasi mas sensitive tayo eh. So ayaw nating makakasakit tayo ng tao, ayaw natin na meron tayong ma-offend na tao. So kaya minsan paligoy-ligoy pa tayo. O kaya ay kasi mahiyain Oo. tayo. Oo. Ano po sa akin yun, talagang process talaga sa akin, napakahirap at napakadaming process. Father, I can't help but say na para may OFW moment ka doon eh, na culture shock. Yes, yes, definitely. Definitely. Tapos siyempre di po ba sa atin ang mga pare sa Philippines ay iba yung buhay ng mga pare sa Pilipinas. Dahil pare na ako sa Philippines, pumasok ako ng monastic life. Mag-start ako from the very beginning kasi Mm. wala akong position. Candidate lang Mm. ako eh. So, kumbaga, Mm. they are testing me. Are you really, ikaw ba talagang willing maging monk? Kasi may process ang Mm. pagiging monk. So, Mm. may process yan. So, Mm. they tested me a lot. So, wala akong assignment, Mm. nakikicon-celebrate lang ako sa mass, tapos umatin akong prayers, tapos everyday, nasa kitchen ako, maghuhugas ako ng plato, bibigyan ako assignment, pupunta ako sa everyday, Pang movie. Oo. magdidilig ako ng halaman sa kainitan. So, sabi ko, nung nasa seminary ako, may gardener ako, may tagahugas ako ng plato. Pagdating dito, ako yung gagawa pala ng lahat ng mga to. Pero Oo. alam niyo, minsan, dinadaan ko na lang sa pinapasaya ko yung sarili ko. Ba, naghuhugas ako, nagpupunas ako. Kasi dito, pagkakahugas ng sa washing machine naman. Tapos, tutuyuin mo lahat. Tapos pinapasaya ko ang sarili ko kahit mag-isa ako sa kitchen, kumakanta ako ng mga Filipino songs, kumakanta ako ng mga hindi nila naintindihan, pinapasaya ko lang talaga yung sarili ko. And then, ah, at the long run, nakita ko na mahirap pero Mm. vocation eh. Yung sinasabi ni Oo. Mother Teresa from Calcutta, vocation within a vocation. Kung talagang vocation yan para sa'yo, yan ang kalooban ng Diyos sa'yo, para sa'yo Mm. yan, kakayanin mo yan. Kasi ang hirap pong pilitin ang sarili kapag hindi ka para doon. Kasi hindi ka magiging masaya.
hindi ka magiging masaya. Pero dumating po sa akin yung time na magde-decide na lang kaya ako umuwi. Kasi alam po niyo yung sinasabi natin na sa monastery na ang tahi-tahimik. Literally po nangyari sa akin yan na nakakabingi ang katahimikan. Nakakabingi ang katahimikan na parang masisiraan yata ako ng bait dito. Parang Kailan ka, Father, nagka-assignment? Actually, after ng candidacy ko sa Germany, pumunta ako sa aming mother monastery. Sa mother monastery namin sa Austria, yung Stift-Heiligenkreuz. Oo. Alam ko yun, nag-start kami ng 7. I was the only Filipino. Last year, there's Austrian and Germans. Out of 7, 3 lang po kami nag-final vow. Ooh. And during the vow, yun po, yung nung nagkaroon po ako ng final vow, nung nagkaroon ako ng first vow, ibinalik ako sa Germany, sa aming priory monastery. Doon nabigyan na po ako ng assignment, ginawa akong, yung monastery namin is merong kaming parish na hinahawakan, katabi ng monastery. So, ini-assign ako doon sa assistant parish priest. So, in charge ako ng youth, in charge ako sa mga matatanda, in charge ako sa mga, maraming binigay sa ako. So, nakakapag-celebrate na po ako ng Mass in German, nakakapag-homily na ako in German. So, yung process po ng language, tinapos ko po yung all levels para maging competent ako. Oo. Na hindi na nila ako mabebenta, na hindi na nila ako yung confidence ko ay lumakas na pwede na makipagsabayan sa inyo. So, iba pala yung yung pagka na mo na naabot mo Nakagraduate ka. Nag-graduate. Yung confidence tumataas yung confidence na wow. Kaya ko ng normal na pwede na akong mabuhay sa nito, sa community na to. And then na-adapt ko na yung food. Father, Sige, Father, Miss Jean. tanong ko lang, may mga Filipinos doon nung naging assistant parish priest ka na. May Filipinos? Actually, sa monastery po walang Pilipinos. Pero in Germany, ang dami pong Pilipinos. And then they assign me, dahil po yung aming monastery is a pilgrim church. Dinadayo po siya. It's a pilgrim church. Ini-assign nila ako as pilgrim director. Alam po ninyo, first year ko palang pagka-assign ko doon, inorganize ko ang mga Pilipino all over Germany. Kasi in-invite ko silang pumunta sa aming pilgrim place. Nag-organize ako for 10 years, every year. Pumupunta yung mga Filipinos from different parts of Germany. And I created a program the whole day. Meron po kaming may mass, and then may salo-salo. At yung pong salo-salo, kanya-kanyang, ang sa invitation, kanya-kanyang dala ng Filipino food. And we will share kung anong dala nyo. Kaya every time na may pilgrimage kami, yung monastery, hindi nagluluto. Lahat ng mga monks, invited sa different groups at kumakain Filipino food. And then, wow, ang dami ko nang kilalang Pilipino. Hindi ko na nami-miss yung Filipino food kasi ang daming Filipino. And then for 10 years I organized that. Kaya nung umalis ako sa monastery sa Germany, nalungkot naman sila kasi wala na po ako doon. I'm now in Austria, and now I'm assigned in the parish called Podersdorf am See. Ang patron saint po namin is si Saint Catherine von Alexandria. And then, is nasabi ko po kanina, ironic kasi, I was born in San Pablo City of 7 lakes. And now they assign me to Podersdorf. Podersdorf, 5 minutes away by walk, ando na yung lake. Ang laki-laki ng lake. And I love water. Ano din ako, Wasserman, Aquarius ako, pinanganak ako in January. I was born in January 23. So, Wasserman, Aquarius po ako. And then, I really love water kasi yan ang aking Tapos dito, maraming water sports sa lake. Merong paddle, merong sailing. And then po, last year lang, nag-start ako ng kite surfing. Yung may kite, tapos may nag-start ako ng kite surfing. Tapos sabi nila, I am the first parish priest in this place, in Podersdorf, na nag-aral mag-kite surfing. Third na yan na achievement ni Father. Ang pang-fourth, Miss Jean, ay actually si Father ang first
priest na guest natin. Ay, oo nga, no? Oo, nakalimutan ko sa ano kanina. But actually, Oo. Father, you were the first you were the first priest na guest namin. Oo. Kasi meron din kami dapat i-guest from New York. Meron akong kaibigan na nire-recommend din niya. Sobrang busy ni Father. So, nung nakausap ka namin, talagang very grateful kami. Father, Oo, nabanggit mo kanina. Sige, ganda. Miss Jean. Ang ganda tingnan yung mga nangyayari sa buhay niya. Parang hindi natin alam na, kasi I'm not a Catholic. Pero yung tingin natin kasi sa mga pare, para bang ano bang ginagawa nila sa araw-araw, pagkagising sa umaga, what do they do pag wala ng trabaho sa simbahan? Ano ba? So Yan parang, ang tanongin natin kay Father ngayon. please. Father, dun sa tanong ni kasi ako, sagrado katoliko Oo. ako eh. Oo. So, Miss Jean, sa tanong Father ni Miss Jean, ano bang, Oo. kung okay lang? Regular day mo bilang isang Yes. Opo. Sa monastery po, kasi I was there of course during our formation. Iba po ang buhay ng mga monks sa monastery. Actually, ang Steve Heiligenkreuz, we are growing and we are very happy kasi marami na pong Cistercians and other monastic community na nagsasara in Europe. Pero yung monastery po namin, flourishing and ang dami naming mga young vocations. And we are now 100. Imagine we are 100 and mostly are youngs. And then sa monastery po, yung ora et labora talagang we pray 7 times a day together, and then yung iba their work in library, their work in the garden, everything. May kanya-kanya pong assignment. When I was in Germany, I was the pilgrim director and may assignment ako doon. And at the same time, meron kaming time to pray together. Iba po ang takbo ng buhay namin sa loob. Ngayon po, nandito na ako sa parokya. And I can never imagine na I was a diocesan priest before. Tapos ngayon, nabigyan ako ng chance na mag-work sa community sa labas. Pastoral work. And then, yung abot ko, minsan pumapasya dito. Kung makikita po niyo, I created my own channel. Ang sa YouTube channel ko. Ang YouTube channel ko is The Two Monks Channel. The Two Monks Channel. Kasi may kasama po ako ditong monk. Yung brother ko. Okay. Okay, hanapin natin. Yes, opo. At yung monk po naman kasama dito, he was our cook for 15 years in the monastery. Alam po niyo yung monk namin, si Father Florian. He was in Germany also. He organized a bazaar for the Smoky Mountains. Every year. At alam po niyo, ang galing-galing niya sa business. Hindi naman business, pero ang galing mag-organize for, alam po niyo kung magkano nang nasen niya sa Smoky Mountain for 10 years. Na every year kasi nagpapadala siya, naka 100,000 euro na siya sa Smoky Mountain. Wow! How much is that? Wow! Alam mo niyo yung project niya? Ang project niya, during the Christmas Bazaar, gumagawa siya ng different marmalades, thousands of marmalades, and thousands. Kung matututunan lang ng mga Pilipino kung paano gumawa ng marmalades, ang dami-dami nating mga fruits, tropical fruits na pwede gawing marmalades. Ano ba? May mga different marmalades po siyang ginawa na pinagbebenta for a good cause for Smoky Mountain. Meron siyang mga liquor. Ang galing po niya gumawa ng liquor from different herbs also and fruits, liquor. And then, ano yung mga parokyano namin, hiningan niya ng mag-donate kayo ng mga old mga gamit sa bahay, mga kitchenwares na hindi ang dami-daming mga matatanda na ang gaganda ng kanilang mga plato and kutsara, yung lahat complete set na hindi na nila magamit-gamit kasi hindi na nila magamit sa pag ilalagay sa washing machine. So mawawala yung gold o mawawala yung silver. So, abad na nilang gamitin yung mga old utensils nila. So, itinudonate nila yon. Tapos, may mga bumibili sa bazaar. At lahat ng mabenta niya, pati mga clothes, mga marami siyang mga naging contact na nag-donate talaga for his bazaar. And then, yung proceeds is for Smoky Mountain. So, makikita po niyo yung buhay ko dito is different kasi I'm living in the community. Sa everyday, we pray together at yung kasama kong monk, we pray together and we work. May sarili siyang ginagawa in the parish, may sarili akong ginagawa dito. And then, I have responsibilities in the community.
yung baptism, weddings, giving the communion sa mga may sakit, dinadalo ko yung mga tao, and yung typical pastoral responsibilities ng isang pare. Pero at the same time, I have my time para sa sarili ko na may time ako para sa mag-relax din, may time Sa ako water na sport nyo. yung water sports ko, and then may Oo. time ako na makapaglakad kasi ang ganda, ang sarap maglakad sa surroundings kasi very clear yung air, very peaceful. Kasama ko lagi yung brother monk ko na nagwo-walk. So, kung makikita nyo, if you are interested, watch po our YouTube channel. Andun yung isang brother monk ko na ipinakita niya kung paano gumawa ng bamako marmalade. Ibig sabihin ng bamako is a combination of banana, mango, and coconut milk. Wow! Biyahin niyo Bamako. lang. Hanapin namin, Father, niya. Oo. Gawin namin yan. Maraming mangoes ngayon. Yes. At napakagaling po niya mag-bake. So, ako din, natuto ako sa kanya. And then, but yun po yung, sabi ko nga, we are sharing our life, normal life in the parish sa mga tao. So, na hindi lang kami yung nagdadasal, na hindi lang kami yung nagtatrabaho, pero we are also ordinary people na just like you, na nabubuhay dito sa mundong ginagalawan natin, na nabubuhay ng normal, na minsan masaya din kami, minsan malungkot kami, pero yeah, we can, in spite of that, we can inspire each other because we are all co-journeyers. Lahat naman tayo mga pilgrims in this world. No? Pilgrims, so we are all Tama yun. pilgrims. So. Father, curious lang ako, kasi you were the first Filipino priest dyan, no, sa area mo. Kumusta ang reception sa'yo ng mga ng Europeans? Napaka positive. Since I was installed as a parish priest dito, napaka supportive po ng mga iba pa rin ang mentalidad ng mga Austrians and Germans. Although German speaking sila, pero yung community ko, yung kanilang mentality is very very open po sila. Kasi po yung lugar ko is really a tourist area in Austria. So marami pong mga tourists na nagpupunta dito. And there are, parang open sila, maraming marunong mag-English, nakakaintindi ng English, and maraming open sila sa mga foreigners. So hindi mahirap sa akin. Although, syempre, meron pa rin pong mga times na kinakailangan matutunan ko na yung German ko, kinakailangan ko pa rin i-improve, or meron po silang sariling dialect. Lahat po ng mga villages dito may kanya-kanyang dialect. At yung lugar ko, may sarili silang, at natawag na Mundart, yung kanilang dialect ng kanilang mga Ninuno pa nila? Oo, na minsan Oo. yung mga matatanda, yun pa rin ang kanilang ginagamit. So, sabi nila sa akin, you have to learn our dialect. So, I'm still on that process. Pero pagdating ko din dito, kasi hindi ako masyadong hindi ako malakas uminom. Alam niyo yun, hindi ako malakas uminom. Pero I love drink, I love wine, pero moderately, no? Moderately lang, and socially. Dahil napapunta ako sa wine culture place. Lahat na po, halos ng mga houses dito may sarili-sariling wine cellar. And even my parish, we have our own wine cellar. And we are producing our own wine. Wow! Oo. Kaya, Binibenta nyo rin, Father, yung wine nyo dyan. as for now, sa consumption lang para sa aming misa, ginagamit namin. Miss Jean, kailangan talaga, ang dami na natin pupuntahan dalawa, no? Kasama na yung ang tanong ko, Father, hanggang kailan ka ba dyan? Ay, eto po. Sa buhay po namin, hindi uso dito yung every 6 years, maglilipat or mag-change. Dahil under kami ng monastic community, ini-assign ako dito hanggang depende sa situation. Yung pinalitan ko po dito, yung naging panglima po akong parish priest dito. Yung first parish priest, inabot ng 43 years. Yung second, 43 years. 42. Yung third, inabot siya ng 8 years. Kasi kaya lang siya, naging 8 years, dinala siya sa monastery namin, ginawa siyang economist, so napalitan.
Yung pinalitan ko po, inabot siya ng 18 years. So, Tagal. definitely po, sa age ko ngayon, I'm already old. Dito na po ako mag-retire. Sabi magsalita si Nako, Father. 30 more years. Oo nga. Pwede, pasok pa. Oo nga. Father, if I may ask, sa lahat ng nangyari sa buhay mo, since galing sa Laguna, pagpunta sa Germany, sa Austria, sa place mo ngayon, what would you consider yung biggest na achievement mo or something that you are most proud of bilang isang servant ng Diyos? Ang ano po, ang katotohanan niyan ay yung achievement na my achievement na I don't need anything more in this world but to serve the Lord. And I'm really content and happy kasi ang monastic life ko ay kumbaga I am already secured na pag tumanda ako, pag namatay ako, I'm still part of the community. Na I'm doing this service for the Lord. I'm happy doing I'm happy doing this and I'm serving the people. Na hindi po na-achieve ko na yung gusto ko na this is what I really want. Hindi ako pressure na kinakailangan kinakailangan akong mag-ipon kasi papaano na pagtanda ko, pag naging pare ako, paano na ako, no? Papaano yung aking pag nagkasakit ako, who will take care of me, papaano na pagkatumanda ako, saan ako kukuha ng kakainin ko and everything na kinakailangan kong yung feeling ko po na I'm already here, na-achieve ko yung kagustuhan ng Diyos para sa akin and He wants me to serve Him and to serve the people. And I'm really happy and content. I think that is the most achievement na masasabi ko na I'm really happy kasi sabi nga kanina po bago kami magmisa nung aking kanina nagmisa ko, sabi ko bago tayo this interview, nagmisa ko muna ako. Sabi ko dun sa brother mong ko, ano siya kahapon names day niya kahapon si Saint Florian. Sabi niya, ano pang kailangan mo, Father Florian? What do you want? Anong gusto mo? Sabi niya, wala akong kailangan. Do you need money? I don't need money for myself. I need money to help others. Kung may dumating, itutulong ko kasi hindi na natin kailangan, we don't need. Kasi we are ibinibigay ng monastery yung pangangailangan natin. And kung merong dumadating sa amin na binigyan ko ganyan, but it's still for the people. It's still for to share and to help na para makatulong din. Which is true. And yun po ang reality na binigyan na namin ang aming sarili sa Diyos eh. So ang Diyos ang nag-take care sa amin. And secured kasi alam namin na hindi kami pababayaan ng Diyos dahil ito yung buhay na pinasok namin. Wow, ang ganda Miss Jean. Father, anong advice mo, Father, dun sa mga tao nasa crossroads, whether they will enter the seminary or convent, hindi pa sila decided, katulad kanina ng mga hiningan mo, 'di ba, ng mga signs. Ano ang pwede mong advice na ibigay sa kanila? Ang pwede kong maging advice sa kanila, maging bukas sa kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay kung ito ay ipinagkakaloob at ibinibigay sa iyo, na you have to, you really have to learn how to hear, to feel kung ano yung kalooban ng Diyos. At pagka nakita mo yon through your prayers or maybe encountering other people na dahil sa taong ito, pinakita sa iyo kung anong kalooban ng Diyos sa iyo, and you follow it. Kung ito yung gusto mong maging sa buhay mo, yun ang sundin mo. Kasi ang mahalaga kasi, alam mo kung anong gusto mo na mangyari for the rest of your life. Kasi pag alam mo kung anong gusto mong mangyari for the rest of your life, you will be happy. At kung ito ang magpapasaya sa iyo, God will also be happy. Pero you have to be firm. Maging firm ka. Maging matatag ka. Kasi pagka hindi ka naging firm at naging matatag, it will also be your fall. Magiging chaos din yung mo kapag ka nagkaroon ka ng doubts, kapag ka hindi ka naging
ano yung masigasig sa pinili mo o pinagkakaloob sa iyo. So dapat maging matapang ka, maging matiyaga ka, and then just be honest. Just be honest. Just be honest na diyan ako magiging masaya. Kasi ang hirap pong pilitin ang sarili sa isang buhay na hindi ka masaya. Either ito ay sa pag-aasawa, either ito ay sa pagpapare, either ito ay sa pagiging single. Dapat ang maging basehan natin ay kung ito ang kalooban ng Diyos atin, dapat maging masaya tayo na hindi natin isinisiksik ang sarili natin, hindi natin pinipilit ang sarili natin, pero ito ang magpapasaya sa atin for the rest of our life. Na dapat lang nasa tama. No? Dapat alam mong tama. Alam mong ito ang kalooban ng Diyos at ito ang maganda para sa iyo. At alam mo na you are pleasing the Lord sa buhay na pinili mo. Masaya. Wow, Salamat. para akong nag-recollection, Father. Ang dami kong natutunan. Grabe. Miss Jean, may tanong ka pa ba? Sobrang wow. Wala na. Nire-realize ko lang yung huli niyang sinabi kasi parang Exactly. Ako parang din eh. nakakatama. Father, nakakatama kayo ah. Salamat. Ako din. Parang nakakatama siya, no? Pero salamat, Father, sa mga sinabi mo, huling sinabi mo ngayon. Wala na akong may tanong. I'm just amazed doon sa journey mo bilang isang yung simpleng anak. Tapos ngayon, isa ka ng father to a community. And salamat for just being there for them. And for us too, sa amin ni Jason ngayong hapon, ngayong gabi. Salamat, Father. Welcome po, and I will be waiting for you. Pagka dumating yung pagkakataon after this pandemic time na you will be able to journey in Europe, I'm ready to accommodate you and ipapasyal ko pa kayo. Excited na ako, Father, kasi nung huling pumunta ako ng Europe, hindi ako nakapaglibot masyado. And you have to relax. Dapat ang pupunta niyo yung Europe, hindi yung nagmamadali ka, na mapuntahan mo lang yung isang lugar. Pero you really have to enjoy. You really have to enjoy. Oo. Miss Jean, narinig mo ha? We really have to, Yes. so we have to save. Yes, oo. Actually, hindi ko masyado na-notice, no? May purpose talaga kung bakit hindi natuloy nung huli yung ating interview. Because while listening to Father's journey, this is more of a tribute to his mom. Yes, Tamang-tama, exactly. which is actually Mother's Day din natin ngayon sa linggo. And napakaganda. Yung ating title na Fate of Faith is truly your story, Father. Hindi ko alam yung storya ni Father Miss Gina nung nag-iisip kami nung kung paano yung magiging title. Pero Grabe. nag-drive siya, no? Nag-drive siya. At Father, para talaga kaming nag-recollection ngayon sa kwento mo, lalo na sa mga sinabi mo at sabi nga ni Miss Jean, nung huli mong sinabi was talaga gave us really a big impact. Yes. Siguro hindi lang sa may mga pinagdadaanan. Oo. Kung may time pa nga lang sana, gusto kong awitan yung mga nanay. Pero we are run out of time. Hindi, Father. Maybe we Kasi can... diba, isang oras lang ang allowed sa atin. Hindi! We can Sige na, Father. Kumanta ka na kasi nasa sa atin naman yung oras. Oo. Kasi meron akong, may song po ako para sa mga nanay. I have to look yung aking, may paborito akong kinakanta para sa mga nanay na pag kinakanta ko siya, naaalala ko yung nanay ko. At pagka talagang naaalala ko yung nanay ko dahil sa pinagdaanan ng nanay ko, medyo nagiging emotional po talaga ako. Sige, Kasi, Father. Opo, medyo hindi na ako hindi ko alam na po pwede pala akong kumanta. So hindi ko na tinanda yung yung aking usually na yung chords. Oo. Kinakanta ko yung alam po niyo yung kanta sa Awit sa Duyan, ha? Yung Uboy sa Duyan. Oo. Miss Jean, Happy Mother's Day! Thank you! Happy Mother's Day po, Miss Jean. Thank you, Father. At habang hinahanap ni Father, I want to say thank you to
my classmate Amy for introducing Father, of course. Best friend niya kasi si Father. So, happy Mother's Day, girl. Oh yeah. Uh, Hindi ko na po makita yung ano, siguro it's not meant na kantahin ko yung ano. Kasi baka mapaiyak niyo kami, Father. Baka kasi mapaiyak ko. Oo, mapaiyak niyo kami. Ako. Ayan. Oh. Hindi mo nakita, Father? Ayan na, nakita niya na lang. Hindi ko nakita yung gusto kong awitin sa mga nanay, pero meron akong isang awit na paborito ko din na sabi ko lahat naman ang destination natin doon. So, and God, nasa Easter pa tayo, no? We are still celebrating Easter. And God suffered, died on the cross for us kasi lahat naman tayo sinave niya. Pero hindi naman siya nanatili sa cross kasi ang culmination ng kanyang pag-save sa atin ay yung kanyang muling pagkabuhay. So, nabuhay siya. So, kaya naman, sabi ko, pag ako'y namatay, gusto ko din itong kakantahin sa akin. So tingnan natin So, itong gusto kong awitin para sa, kasi gusto kong awitin yung Ugol sa Duyan, pero hindi ko pumakita yung aking chords. Pero ito na lang awitin ko. To more than I can be. Palakpak lang ba mong sabihin? Thank you, Father, for that song. Salamat, Father. Welcome po. It's my pleasure, it's my joy na makasama ko kayo sa araw na ito at mag-greet ang lahat din ng mga nanay all over the world, especially sa mga nanay sa Philippines. Happy Mother's Day po. Ang mga nanay talaga napakalapit sa puso ko, kaya po basta may mga nanay dito kahit pa anong lahi talagang nanay ang aking talagang turing sa mga nanay. So thank you, Father. Father, please invite them again to visit your YouTube channel together with the other monk priest. Okay, my dear friends, if you are interested of viewing how our life as a monk, as priests and brothers are going on, so visit our channel, the Two Monks channel. Yung two po ay number 2. The Two Monks channel, and you will learn a lot, not only how our life is going on, pero makikita po niyo doon, marami kayong matututunan sa Brother Monk kasi Father Flory, how to do marmalades, how to bake different pastries, and kahit ako nga natutunan ako magluto ng Filipino food. So and yung lugar po namin, yung buhay namin dito. So makikita po niyo is interesting. Of course, I'm doing also live stream masses para sa mga parokyano ko, mga tao na hindi makapunta pa rin sa simbahan because of pandemic. So you have the chance to attend the Holy Eucharist via live stream. Kaya lang po, German nga lang po yung mass ko. Kaya pasensya na po para sa mga Pilipino. So German po yung masses ko and even the Holy. Thank you again, Father. Miss Jean, meron ka pa bang message or question kay Father before we say thank you? Maraming pasasalamat lang for this wonderful evening with Father na kinantahan niya tayo. Ang tawag dito, marami siyang share sa atin tungkol sa buhay, tungkol sa pagiging anak niya, tungkol sa pagiging pari niya, tungkol sa pagiging monk niya. Salamat po for that peak sa buhay ninyo, and it's very exciting. It's a very exciting life. Difficult but exciting life. So, Father, God bless. God bless everyone, and be happy where you are. And siguro sabihin ko lang din yung sinabi ni Abraham Lincoln, if I'm not mistaken. I just want to quote him. If there is any good thing that we can do, let we do it now
for we will only pass this world but once. Ang beses lang tayo dadaan sa mundong ito, so kung may magagawa tayong mabuti para sa kapwa natin, para sa sarili natin, gawin na natin kasi it will might be too late. Thank you. Thank you, Father. Wala akong masyadong masabi because I was talking to you today actually reminded me of so many things. So, maraming salamat. Maybe talaga meant for you to be our guest and to talk to us. So we will be reminded of so many things. Hindi lang siguro kami, even yung mga nanonood sa atin. So ako mismo, may mga bagay akong gagawin dahil sa pakikipag-usap sa iyo ngayon. So thank you so much, Father. Miss Thank you so Jean, much. maraming salamat. Mga kababayan, please don't forget to visit our portal. It's www.angpinoy.net, and our episode will also be uploaded at our YouTube channel called Ang Pinoy Channel. Muli, maraming salamat, Father. Talagang faith of faith ang iyong journey and even yung pagkakausap mo sa amin ngayon at pag-share ng buong journey mo, marami kaming natutunan. Hindi lang kami ni Miss Jean, kundi lahat halos. So, stay safe and we will see you definitely. Kami ni Miss Jean, I really intend to go to Europe and then just, and yung sinasabi mo, mag-relax kahit paano. So, I will really save for that. So, mag-ingat po tayo. Sabi nga ni Miss Jean, dito sa Pilipinas, MECQ, mag-ingat, stay safe. Kung hindi importante, huwag po munang lumabas sa bahay. Salamat po muli at good night. Thank you, Father. Thank you.